Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin yung nandiyan sa ating screen. Daming pera, no? Wala nyo, ilang milyon kaya yan. Sabihin mo yung isang bundle, 1 milyon, 2 milyon, 3, 4, 5, 6, 7 times 4, 28. Siguro, sabihin na lang natin 100 million. Grabe, no? Sino ba naman ang hindi mangangarap na magkaroon ng ganyang kalaking pera? Kaya kaya maraming natulonggis ito. Apo, nasa picture. Yung mag-asawang pinagbibintangang mga scammer. Oh. Yan po si Yexel Sebastian, pati na yung kanyang partner na si Mikey Agustin. Ayan mga kababayan, yung picture na yan yung ginagamit nila para makapang-akit ng investors. Sabihin nila, tingnan, dami namin pera. Gusto nyo ba magkaroon ng ganito ring karaming pera? Ayan, dami, grabe. Gusto nyo ba magkaroon ng ganito? O ganito gagawin nyo. Mag-i-invest kayo sa amin. Ano mangyayari sa mga investment ninyo? Kikita ito ng 5% kada buwan. Grabe, ang laki yun, malaki yun, 5% kada buwan. Sabihin mo nga ininvest mo 1 milyon. Magkano 5% ng 1 milyon? Teka, compute natin. Madali lang yung 1 plus 1 pero pag marami ng 0, nakakalito Para hindi tayo magkamali. O 1 million times 0.05, 5%. O tutubo yung 1 milyon ninyo ng 50 mil sa loob ng 1 buwan. Paano kung 2 milyon? Di meron kang 100,000 piso kada buwan. Kung 3 milyon, 150,000. Kung 4 na milyon, 200,000. Abay, tutubo ka ng ganong kalaki nang wala kang gagawin. O papetiks-petiks ka lang, paupo-upo ka lang sa bahay, panood-nood ng TV, basta yung pera mo kumikita ng 5% kada buwan. Kaya nga, ganun na raw karami pera na ito ni Yexel Sebastian pati nung kanyang jowa biruin mo 5%. Sabihin na lang 100,000 yung pera mo, pero hindi, may minimum minimum daw 1 milyon Pero meron siya mga nagoyong mga mga OFW na grabe Grabe itong mga OFW. Talagang nagsisikap magtrabaho sa ibang bansa. Iniwan yung kanilang pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Nakaipon, ilang taong pinag-ipunan. Sabi mo 1 milyon, ilang taon niya pinag-ipunan yung 1 milyon na yan? Tapos ngayon gusto nilang makuha tapos hindi ma-produce na itong tulonggis na ito. Neto nga, tandaan nyo yung pagmumukha nito, Yexel Sebastian. At yung kanyang jowang si Mikey Agustin. Kasi tingnan nyo yung picture nila mga kababayan. Hindi ko talaga makalimutan to Grabe Ilang milyon yung nandyan sa lamesa nila. Talagang ngiting tagumpay Tapos ito yung isa pang picture. Nakita ko rin. In-explain niya yun daw yung 1 milyon. Hawak-hawak niya. Ito po yung 1 milyon. Yan. Madali lang po kitain ito. Wala kayong gagawin kundi umupo, manood ng TV. Gawin nyo lang, mag-invest kayo sa amin. Tapos yun na. Napakasimple, napakadaling kumita ng pera. So yun yung ginawa nito ni Yexel Sebastian. Ngayon, ito ang nangyari. Mga ilang buwan mga kababayan, binibigyan pa sila ng 5%. Ganun po ganun po talaga yun Unang buwan, padadamahin ka niyan. Alam nga naman kung 1 buwan pa lang papahalata na sila. Siyempre hindi. Padadamahin ka niyan. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, siguro hanggang 6 na buwan. Yan, padadamahin ka yan. Patutubuhin nila yung pera mo. Pero pagkalipas ng mga ilang buwan, wala na, hindi mo na makokontak. Kapag kukunin mo na yung tubo mo sa pera mo,
hindi mo na makukontak. Hindi ka napapansinin. Tapos yun, magugulat ka lang, nakablock ka na. Nangyari po yan dun kay Luis Manzano. Tapos ito na naman nauulit. Hindi na ba tayo nadala, mga kababayan? Hindi ba tayo nadala? Kasi ito raw ayon sa mga sa mga magagaling, sa mga eksperto. Kapag ang inyong pera o kaya kapag kayo ay inalok ng isang investment firm, kapag inalok kayo na ang inyong pera ay tutubo ng 5% sa isang buwan, yan po ay malamang scam. Kapag too good to be true, kadalasan yan scam. Kaya naawa ko dun sa sa mga OFW. Itong mga OFW naman, hindi naman natin masisisi kasi syempre, kaya nga sila nagtatrabaho sa ibang bansa para kumita para sa pamilya nila. At siguro kaya sila nag-invest kasi gusto nilang umuwi, gusto nilang magpahinga sa Pilipinas. Kaya siguro gusto nila mapabilis yung kita ng pera. Kasi imbis na hanap buhay, hanap patay. Patay. Yung pera nila nga hinahanap nila, hindi na maibalik kasi may itinuturong ibang tao itong Yexel Sebastian na ito. May ibang tinuturo, wala daw sa kanya yung pera, nasa opisina. Yung picture daw na nakuna na yan, sa opisina daw yan. Ewan ko, sari-sari na yung palusot na ito tulonggis na to kaya nahuhuli sa bunganga niya to At sabi niya may sinasabi pa siyang Hector. May iba siyang taong ginagamit. Pero kung tutusin, ano siya kumbaga accessory siya Sabi niya biktima siya. Biktimahin mo mukha mo. Sabihin natin wala sa kanya yung milyon-milyones. Pero malamang, kung hindi sa kanya napunta yon, meron siyang komisyon dyan. Kumita itong tulonggis na ito. So ito accessory, kung ito ay krimen, accessory to the crime. Ngayon, kung hindi ito guilty, itong tulonggis na ito, itong mag-asawang ito, nasan na sila ngayon? Sabi niya sa balita, wala na. Nagtatago na. Nag-Japan na. Dahil daw kesyo meron daw mga banta sa kanilang buhay. Merong mga nananakot sa kanila. So, pumunta silang Japan. Ito yung sabi po dyan sa balita, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakaalisan ng bansa ang former dancer at toy collector na si Yexel Sebastian kasama ang kanyang karelasyong si Mikey Agustin. Umalis sila sa kasagsagan ng pangungulit ng mga investors. Hinahanap sa kanila yung pera at dahil wala silang maipakita o maibalik, nagpuntang Japan. Umalis October 9. Umalis sila habang naharap sa maraming reklamong nagunay sa kanila sa 200 million investment scam. Sabi ng iba mga kababayan, hindi lang daw 200 Sabi nila 600 million. Tapos nung kahapon, nagsalita itong si Sebastian. At meron pang example na video. Meron pa video na pinalalabas niya, biktima siya. Sabi niya, magpaliwanag siya tungkol sa mabibigat na akusasyon sa kanya at kay Mikey. Sabi niya, siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at buo kong pamilya. Ayoko na sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas ay tatanggapin ko, maayos lang ng malumanay at tahimik, pero kabaliktaran ang nangyari, naging sobrang ingay na. Anong gusto nito? Walang iya ka, 200 million pesos yung nakulimbat mo. Yung na-invest dahil sa sa pag-iinganyo mo. Tapos gusto mo, easy lang sila. Gusto mo, tatapik-tapikin ka lang sa likod. Ay, Excel, okay lang yan. Naintindihan ka namin. Okay lang yan. No problem. Ganun ba gusto mo? Walang iya ka. 200 million yung nainganyo mong ma-invest dyan. Tapos gusto mo, easy. Talagang iingay ang mga yan dahil napakalaking halaga niyan. O pati kaligtasan namin na inalagay sa alanganin.
Masakit makita ang buong pamilya mo na umiyak para sa kaligtasan namin ni Mikey at Zip. Kaya palagay ko na ito ang tamang panahon. So nag-post siya ng video. Sinabi niya yung isang Hector Pantoliano, tuloy may-ari ng investment. O, biktima rin daw siya. Alam mo, ito lang naman o paikli na natin yung kwento. Kahit ano mangyari, kahit pa sabihin mo na sino-sino ang involved dyan, sino-sino ang mga personalidad na kasama dyan, the fact na ikaw ang humaharap at ikaw ang tumatanggap ng pera, meron kang pananagutan dyan. Ikaw yung nangiinganyo na mag-invest yung mga tao. Parang si Luis to lagi ko naalala si Luis Manzano Ganon din yung nangyari. Dahil sila mga impluwensya. Dahil sila mga sikat, mga artista, mga showbiz personality. Ginagamit nila yon para mang-engganyo ng mga tao. Yung mga tao naman, syempre, porke sikat ito mga ito, iniisip nila, wala to, hindi ito manloloko. Hindi ito manggogoyo. Kasi, syempre, kahit papano, meron kang iniingat ang pangalan dahil sikat ka Yun ang akala ninyo. Meron talaga mga ganyan, no? Ito, sabi nila, itong si Excel Sebastian, mayaman na to kasi toy collector to may business ito Pero wala sakim Kapag ikaw ay sakim sa pera, wala kang kakontentuhan sa buhay, ganyan ang gagawin mo. Manloloko ka ng tao para lang mas lalo kang yumaman, dumami ng dumami ang iyong pera. Yan, katulad ng nasa picture. Ang sarap tingnan. Pero kung yung perang pa lang yan ay galing sa scam, Mahalan Diyos, ayun na yan. Saksak mo sa baga mo. Mahalang di bali na hindi kami magkaroon ng ganyang kalaking pera. Wag lang kami manloko ng kapwa namin. Kapal ng mukha nito. Mahalang talaga. Ito, nasa Japan. Meron akong nakita vlogger, TBJ Defender. Hindi ko alam kung tama, pero sabi niya nahuli na raw ito Excel Sebastian at Mikey Agustin, nahuli na ba? Parang wala naman akong nabalitaan na nahuli na Nahuli na ba, guys? Kasi sabi nung vlogger, nahuli na raw Ano yung clickbait? Nahuli na ba? Kasi wala akong balita Pasensya na po Correct nyo nga po ako kung nahuli na. Hindi naman mahuhuli to kasi wala pa namang kaso. Wala pa namang kaso, di ba? Meron na bang kaso? Nako, kailangan ko talaga mag-update tungkol dito. Well, anyway, yun ibahagi ko lang sa inyo na etong pinagbibintangang scammer, itong influencer na nakagoyo ng sabi nga nung iba 600 million pesos. Walang Ayun, nandun sa Japan, nagtatago. Nahanap sa kanya yung pera wala siya maipakita Turo ng turo Hector. Sana po maibalik yung pera ng mga investors. At ito, makulong ito. Sa totoo lang, dapat makulong ito. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi naman mag-invest yung mga tao Siya po yung pinakatulay Siya yung nang-iinganyo Kaya nga nagpa-picture dami pera Ayan para makapag-inganyo Tapos ngayon magtatago.